Welcome sa aking YouTube channel at ngayong araw ay paglalabanin natin ang mga Bisaya at ang mga Tagalog. Titingnan natin kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming puntos sa araw na to. Pagsabugin na natin ang dalawa. So nandito tayo ngayon sa FB at meron ako nakitang hashtag na Bisaya versus Tagalog series. So ito ay siguro series ng mga contents regarding Bisaya versus Tagalog. Tingnan natin, umpisahan natin dito sa unang post na to. CR ng Bisaya versus CR ng Tagalog. CR ng Bisaya, meron kang privacy at makaka-jebs ka or makaka-number 1 ka. Number 1 ba ay jebs? So, basta ang importante is makaka-jebs ka dito ng mas payapa at pribado. And may bidet pa ata siya. Ayan. Sa CR naman ng Tagalog, kung saan ay, ayan, diba? Wala kayong privacy. At mukhang dito lang kayo kukuha ng tubig sa balde na to, no? So kung nasa dulo jumebs at walang tubig na ready para i-flush yun, makikisuyo na lang siya dito sa number 1, di ba? Tol, papasa naman ng balde ng tubig, oh. Flush ko na to. So walang privacy dito sa CR na to, hindi to na pag-isipan ng maayos at siguro ay maitawid lang tong proyekto na to siguro. Tingnan natin yung mga comments. Maraming naasar sa mga post namin. Relax lang, mahilig talaga kami mga asar lalo sa mga pikonin at sa mga allergic sa facts. Kaya kung pikon ka, baka kasama ka nga sa kanila. Tagalog bahong tik-tik. Saan ba makikita yung walang cubicle na CR, diba? Sa Luzon. Meron pa nga tulay na walang ilog eh. Okay, tama na yan. Ang puntos ay mapupunta sa mga Bisaya. Okay. Pangalawa, tug of war. Ito, tug of war sa taas. Ito sa baba, tug of wire. Ito yung video na to na nag-aagon sila ng kable ng kuryente. Andito yun eh. Ata. Hihila. Diba? Okay. Tug of wire sa Tagalog, tug of war sa Bisaya. Mga comments, mga Tagalog, sino bang nanalo sa tug of wire nyo? Ang tug of wire ng Tagalog, ibang klase. Bale, sa mga ganitong klase, no, ng sitwasyon, may mga tahanan dito na magre-request ng kuryente. Siyempre, sino bang ayaw na may kuryente? Pero, ang magso-shoulder ng gastos dito, dahil sa mga kable na to, hindi kasi mura tong mga kable na ito eh. Mahal tong mga gantong kable na ginagamit, lalo na pag sa mga kuryente. Wait, natamba si kuya. So, ang nag-shoulder kasi ng systems loss ay ang mga taong bayan. Makikita nyo yan sa bill nyo. Sa bill nyo ng Meralco, meron dyan nakasulat, systems loss. So, ang systems loss ay, isipin mo may balde, okay? May balde ka ng tubig at gusto mong ilagay sa baso. Kahit gaano ka kaingat, may papatak at matatapon sa daanan. Sa Meralco, parang ganun din. Pero, kuryente ang laman. Galing sa planta ng kuryente, ipinapadala nila ito papunta sa bahay mo. Habang nasa daan, may mga mawawalang kuryente. Hindi dahil sa gusto nilang sayangin, kundi dahil umiinit ang mga kable, may nawawala sa mga makina, or minsan ay ninanakaw. Katulad nito, ng mga kableng to, ang gagastos nito, ang magbabayad, ay ang mga taong bayan, hindi ang Meralco mismo. Kaya okay lang din sa kanila, sige, nakawin niyo yan. Hindi naman Meralco ang magbabayad nito. Ang mag-shoulder nito ay ang mga taong bayan. Okay? Ito ay makikita niyo sa bill nyo na systems loss. Ang kasama pa rin ito sa binabayaran mo sa bill, parang lahat sa barangay ay tumutulong magbayad para sa natapong tubig. Ito naman ay para sa mga ninakaw na kable. Yan, magtutulong-tulong din naman kayo dyan para bayaran niyo yan. Next. Rehearsal ng Bisaya. Rehearsal ng Tagalog. Ito yung mga yung mga biktima ng EJK, okay? Okay. Basahin natin yung comments. This is the best meme ever. Palaging talo Tagalog. Nagpapasensya, syempre, kasi baka lasonin ng mga Bisayang katulong. Bawat bahay kasi dito sa Manila, may alagang muchacha na Bisaya. Pero, ang basa ko dito, lasonin eh. Di ba Bisaya yan? Hindi ba lasunin or hindi ba dapat lasunin to? So, parang
si Samuel Pimentel ay Bisaya kasi ang spelling niya sa lasunin is lasonin. Ingat ka dyan ha, Samuel Pimentel, baka lasonin ka ng mga Bisaya mong katulong. 1 point sa mga Bisaya. Ilog ng Bisaya, ilog ng Tagalog. Sa may bandang Luzon, lalo na sa Metro Manila, talaga namang sobrang dami na ng tao. Hindi lahat mayroong maayos na tinitirhan, may maayos na palikuran, tsaka yung disiplina talaga. Yun talaga yung nakakaapekto ng malala sa ating kinalalagyan. Dahil kung saan-saan naman tayo nagtatapon ng basura, kung saan-saan tayo dumudumi, saan-saan tayo tumitira, hindi natin maiiwasan na talagang dudumi yung ating paligid. Dahil disiplina, wala tayo yan Tingnan natin ang comments. Ang ilog ng mga Ilocano, gusto niyo ba makita? Galing kay Arnie Bernardo Jeronimo, okay? Huwag ikumpara kasi nung mga Tagalog lang kami dito, malinis talaga ang ilog, pero nung dumating karamihan ng mga taga-probinsya, nagsimula silang mag-spot kung saan-saan tapon dito, tapon doon, CR nga wala sila, kaya nabalahura ang ilog sa Metro Manila. Di naman lahat ng probinsyano, pero karamihan sa laula. Arnie, sana maglagay ka man lang ng kama or period, no? Kasi ang hirap basahin sunod-sunod Sana matutunan mo din yung paggamit ng tamang punctuation marks. Kasi ang hirap Okay. So, mga taga-probinsya. So, ang mga taga-Tarlac, mga taga-Quezon, Nueva Ecija, Tagalog pa rin naman yun di ba? Pero probinsya yun. Pero Tagalog pa rin sila. So, kung pumunta sila sa Maynila, taga-probinsya sila, pero hindi sila Bisaya. Gets nyo? Mga taga-Luzon din. Pero hindi ko sinasabing sila yung nagkakalat. Pero yung mga taong galing probinsya is hindi naman lahat talaga Bisaya. Tsaka basta maglagay ka ng tamang punctuation marks. Hirap basahin, boy. Ito naman, sobrang sa period. Wala na bang comment si Sino ba si Arnie? Ilog ng Tagalog na ang mga nakatira sa mga Bisayang squad. Para may marason lang sa kadugyutan nyo. Nakakasok ang ilog sa Maynila nyo. Yay! At marami tayo sa daan. Okay, next. So, 1 point sa mga taga-Bisaya. Next, ang lansangan ng Bisaya, lansangan ng Tagalog. Okay. So, sinasabi dito na sa Bisaya, ang kalsada is walang mga spaghetti wires. Dito sa Maynila is marami talagang spaghetti wires. Totoo naman na maraming ganito sa Maynila dahil yun, maraming establishments at siguro hindi rin napagplanuhan ng maayos. Kaya hayaan mo sila naman yung mga nagsasuffer dyan sa system's loss. Sa mga nagja-jumper. Kasi tinaman naman sobrang daming wire. Nakikita mo ba kung sino dyan naka-jumper? Diba hindi na? Kaya ipinapasa na lang sa mga taong bayan yung system's loss charge. Okay? Okay. 1 point sa mga Bisaya dito. Next. Garahe ng Bisaya. Garahe ng Tagalog. Sure ba tayo na Tagalog talaga ang may-ari nito? Malay mo, Bisaya din may-ari nito. Malay mo, Bisaya din may-ari nito, di ba? Di natin sure. Pero siguro sa Maynila ito natagpuan. Maynila itong ganito. Well, most likely, sa Maynila talaga yung makakakita ka ng mga ganitong bagay na i-extend nila yung bahay nila hanggang sa public road. Tapos gagawin nilang parkingan, which is not good, di ba? Which is illegal kasi ang kalsada ay ginawa para sa pampubliko. Hindi ito ginawa for your private use kasi ang mga kalsada ay public property. Kaya kung Tagalog man ang may-ari nito or Bisaya, mali talaga to. Huwag niyo itong gagawin dahil in case of emergency, mahihirapan lumabas ang mga tao at mahihirapan pumasok ang mga bumbero or mga ambulansya if kailanganin sila one day. Okay? Wala tayong bibigyan ng puntos kasi hindi naman sure na Tagalog ang may-ari niyan or Bisaya. Hindi natin mapapatunayan unless may nakasulat Bisaya ako or Tagalog ako. Next, palengke ng Bisaya, palengke ng Tagalog. Saan ba to? Sa Quiapo ba to? Baclaran, Divisoria, ganun. Hindi ako sure. Itong palengke ng Bisaya, malinis nga naman talaga kumpara dito sa baba, di ba? Check natin yung comments. Legit ba? Sinend ng Bisaya sa akin. Tingnan natin. Sa Agdao Public Market, Davao City. Okay. So, itong nasa taas is Davao City. Alam naman natin na ang Davao ay malinis. Tsaka mas maayos. Sa Bisaya Public Market yan. Davao Market yata yung kulay green. Dol, PM ako. Legit. Haha, grabe ka talaga mga asar. Pikon na sa'yo yung mga Tagalog. Ang taas pa naman ng tingin nila sa sarili nila. Inaapakan na lang nila mga Bisaya. Pag may nakilala silang mga Bisaya, nilolockdown nila agad. Lina Flor,
please, gumamit ka rin ng tamang punctuation marks, okay? Kasi ang hirap basahin. May inggit to sa mga Tagalog kundi ako nagkakamali. Natin. Hindi naiinggit ang mga Bisaya sa pagkain ng pagpag, sa inyo na lang yan. Totoo lang sinasabi namin base sa mga nakikita sa lugar ng Tagalog. Totoo ba na may tuhod sa panga ang mga Bisaya kaya matigas magsalita? May tuhod. Bobo ba to? Pero taga-Bohol siya. No? Baka may tuhod siya sa, sa panga. Lalo na sa Divisoria ang sasagawa ng mga Tagalog. Hindi. Huwag mo na anuhin yung Tagalog. Yung lugar na lang, di ba? So, kung ikukumpara mo, syempre, mas maganda naman talaga tingnan yung malinis na palengke. Kasi, dyan tayo bumibili ng mga pagkain natin. And kung ganito karumi yung lugar, tapos dito tayo namimili ng pagkain, maaaring maapektuhan yung quality ng pagkain na binibili natin. Di ba? Kung malinis yung lugar, syempre, ang quality ng pagkain natin is maganda, maayos, at malinis din. Pero kung ganito, yung quality ng lugar ng bibilihan mo ng mga pagkain mo is maaaring makaapekto to sa quality at linis ng bibilihan mong pagkain sa palengke. 1 point ulit para sa mga Bisaya. Wala pang punto sa mga Tagalog, Outing ng Bisaya. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. So, outing ng Bisaya, nasa yate sila. Ito, outing ng Tagalog. Yan. So, nasa parang bangka sila, nasa balsa. Yung mga ganitong bagay is hindi naman dapat natin ito gawing katawa-tawa dahil ito ay nakakaapekto sa nakakarami sa atin, lalo na sa mga tao sa Metro Manila at mga karating na probinsya. At lahat naman tayo dito apektado, hindi lang Bisaya or Tagalog or Chabacano or Ilocano. Lahat tayo dito apektado dahil ito ay walang pinipiling estado or walang pinipiling klase ng salita or lengguwahe, kundi lahat ay maaaring maapektuhan. Sana sa ganitong klaseng content or comparison, sana is mas maging aware tayo sa mararamdaman ng mga tao, lalo na yung mga taong naapektuhan at naapektuhan tuwing darating ang kalamidad sa kanilang lugar. Pwede po natin ikumpara ang Bisaya at Tagalog sa mga projecting ating bayan. Pero ang pagkumpara sa negatibong pamamaraan ay wag po natin ikumpara sa pagkat Bisaya at Tagalog ay kapwa Pilipino, magmahalan po kayo. Magmahalan na lang po kayo. Di ba siya Pilipino? Tama din naman siya. Hindi naman na natin kailangan ipagkumpara yung mga ganitong bagay. Pero, kung tatanggapin mo to in a serious way, maaaring may mangyari pang maganda Mas magiging aware ang mga tao na, teka, parang may mali sa ginagawa natin. Teka, kailangan nating baguhin yung ating mga nakasanayan na gawain. Di ba? Parang may enlightenment behind sa mga ganitong klaseng bagay. Kasi mas nare-realize natin kung ano yung mga pagkukulang natin as a person and as a whole and as one. Diba? Meron tayong mga pagkukulang na maaari nating mabago na hindi tayo aware before. Kaya mas okay din na may ganito. Merong konting reminder na bakit sa ibang lugar, bakit sa ganitong lugar mas malinis, maayos, bakit sa Maynila or sa ganitong lugar kakaiba or iba yung sitwasyon nila. Ito yung nagmumulat sa mga mata ng mga tao na, teka, kailangan nating may baguhin tayo, kailangan tayong magbago, kailangan nating gawin kung ano yung mas nakakabuti para sa lahat. Yun lang, paalam at salamat sa mga nanood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Maraming salamat.